Good morning guys. Nandito na tayo ngayon sa Supkios, British Columbia, dito sa brake check area. So itong brake check area na to, ito ang pinaka-last na brake check dito sa BC. So kanina galing tayong Kamloops, yun ang una natin dinaanan mula Kamloops ay nasa 18 km palusong yon. So meron din dito, nasa 18 km din yung palusong mula dito sa Supkios hanggang pababa. So nasa 8% yung palusong natin. So kailangan na kung loaded tayo, nasa 50 km per hour lang ang takbo natin. So guys, dito guys, diskarte na natin kung saan tayo komportable, kung mag-floating gear ba tayo or gagamit tayo ng clutch. Pero paalala ko lang sa inyo, yung floating gear ay technique lang ng mga driver yan. Dagdag talent or idea ang floating gear. So hindi yan mandatory na hindi tayo gagamit ng clutch. So kung saan tayo komportable, magka-clutch man tayo o floating gear, yun ang gamitin natin. So pababa tayo ng Supkios dito sa papunta ng Coquihalla. Yan ang tinatawag na highway through hill. So magbibigay lang ako ng konting idea about sa experience ko sa mga palusong, kung paano ko gamitin yung foot brake, exhaust brake at ang engine brake. So yung floating gear guys, yan ang paggamit ng floating gear, yan yung match ng speed ng engine na ginagamitan ng RPM at speed ng transmission. So hindi yan mandatory, ano lang natin yan, technique ng mga truck driver yan. So kung saan tayo komportable, yun ang gagamitin natin. Ito nga pala yung Supkios, British Columbia, na napakaganda ng view. So dito guys sa Supkios, brake check mandatory, hihinto tayo dito at mag 6-pack ng preno. So yun, mandatory natin na mag brake check tayo dito, 6-pack to 12 packs. Alright, so yan, halos lahat ng truck dadaan dito sa Supkios brake check. So ayan tayo, ayan ang kagandahan ng British Columbia. So ayan, nag 3 packs na ako, mag-additional ako ng 3 packs para maka 6 pack tayo. Yan ang tinatawag na self adjustment ng mga slack adjuster natin. Alright, so 6 pack tayo. Another 6 pack. Bilis. 1, 2, 3. Maxi. Ayan, bubaba na yung ano natin, magbibuild up ulit yan. So mag on duty tayo para sa brake check. Alright, so let's go. Mag tire check tayo, circle check, then go. Bago ako alis, mag another 3 packs ako. Hindi lang ako gumagamit ng 6 pack. Basta ako, hindi ako nagmamadali, nagsi-6 pack ako, tapos bago ako malis, another 3 na naman ang ginagawa ko. Right? So tara, mag-ano muna ako, mag circle check at tire check. Okay. Kita naman natin kung may medyo maliwanag na. So ito pa rin yung load natin, pellets galing sa Slave Lake. Itong pellets guys, ano to, yung kahoy na kusot ng kahoy. Kusot ng kahoy ito na ginawang pellets.
So lahat talaga ng truck dumadaan dito sa brake check. No exemption yan. Ngayon kung araw naman mayroon food truck dito kung gusto nyo magkape. Kaso ngayon sarado pa. So yung guys, yung ipapakita ko sa inyo na paggamit ng foot brake, exhaust brake at engine brake, yan lahat ay base sa experience ko lang. So kung meron kayong idea about sa ganyang paggamit ng exhaust brake, engine brake at foot brake, share nyo lang, comments below, or share nyo rin guys, dahil hindi lahat ng truck driver ay may experience sa mountain. So ito, nagbibigay lang tayo ng idea sa mga bagong truck driver na wala pang experience sa mountain driving. Kasi mostly sa atin, katulad ako dati, natuto ako mag truck pero sa Metro Manila lang, hanggang sa natutunan ko nung buhabiyahe na kami ng Bataan, Maribeles, at ang pinakamalayo ko yung Tacloban, Ormoc. Yan. So sa truck yun So yan base lang to sa experience ko, yung bibigay kong idea. Ito sana makatulong sa mga baguhan mga truck driver, lalong lalo na sa mga nangangarap makapunta ng ibang bansa. Dahil dito grabe ang lusungin, grabe yung ahunin. Mukha lang siyang banayad tingnan, pero habang tumatagal palalim ng palalim. So ito ang nga pala idea ko, ay bibigay ko sa inyong idea. Kung hindi nyo kabisado yung kalsada, sa taas pa lang maglugger kayo. Laruin nyo muna ng 1, 2, 3, 4, 5, then pag tumutulin tsaka kayo magbawas paunti-unti. So wag nyo hayaan tumulin ng tumulin, dahil mahirapan kayo lalo't hindi nyo kabisado yung truck. Kaya advice ko, kabisaduhin nyo yung truck nyo, mahalin nyo tulad ng asawa natin. Dahil ang truck din ay parang asawa natin. Maghapon natin kausap, maya maya away na, diba? So ganun din yung truck, kabisado natin ng truck, pero maya maya magtataka ka bakit hindi pumapasok ang kambyo. Ibig sabihin nawala tayo sa focus. Ganun din sa asawa natin, sa girlfriend natin. Pag hindi nasagot yung tanong natin, galit agad, di ba? Pero sweet naman tayo, di ba? So yun, tara, let's go. So naka Primera low muna tayo. Kwarta. So dito pa lang mag-hazard na tayo, kasi truck advisory 50 km per hour. So nakakwarta tayo. Try muna natin magkinta. Kintalo. Ayan. Nakakintalo tayo. Naka number 3 tayo ng exhaust brake. So 8% itong palusong na to. So nakakinta tayo, tumutulin tayo, tumataas. Ibig sabihin pababa, magbabawas tayo ng kwartalo. So mag-kwarta high, splitter tayo, apak ng madiin ng preno, bitaw, RPM. So ayan, naka-kwarta high tayo. Ayan ang speed natin. Maintain tayo sa 1800 na RPM. Pag bumilis, apak lang tayo na isang madiin sa
preno. Patulad yan, apak, bitaw. Ang paa nasa flooring lang tayo. So pag bumagal, sa exhaust na tayo maglalaro. Gagawin nating number 2 o number 1. So ang RPM natin, yung RPM guys, revolution per minute. So 20 km per hour na tayo. Apak ng preno, madiin, bitaw. Pwede rin tayo magbawas ng kwartalo para mas mabagal dahil tumutulin siya. Apak ng preno, madiin, kwartalo, accelerator konti. Yan. Apak, madiin, preno, bitaw, accelerate pa nasa flooring. So yan, meron din dito runaway lane. Kung talagang hindi kinaya, diyan ka pupunta. So yung speed natin 28, 29, bumibilis siya, di ba? Ibig sabihin bubulusok tayo, palalim ng palalim ito. So yan, wag lang natin siyang pabutin ng 20 or 20, 100. Ayan, nagme-maintain lang siya sa 1900. Ayan, ang ganda ng view ng ano. So okay siya, nakakwartalo tayo. Pero itong exhaust number 3 guys, hindi advisable to pag winter. Katulad niyan, buwabagal tayo. Buwabagal. So, ibig sabihin medyo banayad na yung takbo natin. Maintain lang natin yan na naka-exhaust number 3. Ang paa natin huwag nakapatong sa foot brake. Nasa flooring lang. Kaya dito merong runaway kasi medyo talagang matarik to. Hindi medyo, matarik talaga itong highway na to. Kaya tinatawag tong highway through hill. So katulad niya, buwibilis na tayo. Ibig sabihin palalim ng palalim itong pinupuntahan natin, itong dinadaanan natin. 2000 RPM, apak tayo ng preno, bitaw. So bagsak agad yung speed natin, 24 na lang siya. Kanina 32, di ba? So yan, nasa 1500 RPM tayo. I-maintain lang natin yan. Pag bumaba dyan, tsaka natin babawasan ito. Tulad nito, gagawin ko number 2 tong exhaust. Bibilis tayo. Pabilis sa pabilis, di ba? So i-number 3 natin. Ayan, naka number 3 na yung exhaust natin. So guys, hindi ito advisable number 3 na exhaust pag winter. Sa taas pa lang, tandaan nyo, kwartalo ang gamit natin. So pag winter, mas bababa pa dyan, tercera low or tercera high. Kasi bubulusok tayo pag winter, matulin. Nag-i-snow rin itong kalsada na to. Mas mabagal, mas safe. So itong dinidemo natin ay ano to, sa Palusong. Bukas naman ididemo natin yung pahon, kung paano ako gagamit ng cambio from high to lower. Ayan, tunnel. O, 27 km per hour ang takbo natin. At ang RPM natin ay nasa 1600.
Basta pag slow moving tayo, gumamit tayo ng hazard or four-way lights. Dahil itong palusong na to ay nasa 18 km din, katulad doon sa Clapperton. Tumutulin tayo, ibig sabihin malalim pa yan. Apak ng preno madiin, bitaw. So bagsak agad yung speed niya, 25 km per hour kagad, oh. Yan ang kagandahan ng British Columbia. So 6% na lang dito yung ano, yung palusong. Unlike doon kanina sa taas, 8%. Pero steady lang tayo sa kwartalo dahil buwibilis pa rin siya. Katulad yan, bumababa na. Ibig sabihin medyo banayad na siya. Pwede na tayo magdagdag ng cambio. Kwartalo, kwarta high. Kintalo. Basta wag natin kasanayan na nakatungtong yung paa sa preno kahit na hindi tayo namimireno. Dahil konting apak lang yan ng preno, nagbibigay ng pressure yan doon sa, nagbibigay ng hangin or pressure sa preno natin. So yan, naka exhaust number 2 tayo. Gawin natin number 1 para medyo tumulin siya. Ito na ngayon lalaroin natin yung exhaust. Pag tumulin, bawas. Gawin namin number 3. So yan ang ang paggamit ng exhaust naman para maintain yung cambio natin, hindi tayo huhugot. Kasi may time na mahirap ipasok dahil tumutulin yung di ba? Wala sa timing. O bawas, exhaust. Gawin natin number 1. Exhaust, sumutulin tayo. Exhaust. Number 3. So ganyan lang siya, lumalaro lang siya lagi ng ganyan. Basta merong runaway, ibig sabihin malalim pa yan yung dinadaanan natin. O bawas tayo exhaust, number 1. Tumutulin tayo. Exhaust brake tayo. So nakakinta low tayo ngayon. Buwabagal tayo, exhaust, bawas. Tutulin ng mga huwag natin gagayahin yung mga dry van, mga empty trucks dahil magaan sila, kayang-kaya ng preno. Unlike sa truck natin at trailer natin loaded, full load tayo, maximum weight, kaya hindi pwede na gayahin natin yan sila. So okay na, mabagal na masyado tayo, pwede na tayo magdagdag ng cambio. 6 to high, splitter, half accelerator, 6 to high. So tuloy-tuloy na yan guys dahil medyo patag na yan. Yun lang ang pinaka-share ko sa inyo, yung paano gumamit ng exhaust, foot brake at engine brake. Yan. Pero hanggang 7 talo lang tayo dahil mahaba pa to, 18 km to. Medyo banayad lang kasi dito. So ganito naman ang ko, medyo sa mga gantong banayad lang, hindi ko na hinahanayaan na umabot pa ng 20 km per hour yung RPM natin. Mag-exhaust na tayo number 3.
Then pag tumutuli na siya, lalo kung ganyan sa mga curve, bago dumating, apak tayo ng isang madiin, bitaw. Sa flooring yung preno pa, sa flooring. Ganyan lang siya. Basta hindi tayo above 80 km per hour, maintain naka-hazard tayo. Or naka 4-way lights. Exhaust, bawas. Laruin natin sa exhaust naman. Para maintain yung cambio natin nasa 70 low. Or gear number 15. Yan, gear number 15. So yun lang guys, ganun lang lagi, paulit-ulit lang. Sa mga ganto, steady lang. Sa mga banayad na palusong, exhaust lang nilalaro ko. Yan, tumutulin tayo above 1500 tayo. Pag nag 1600 tayo, magna number 3 ako ng exhaust. Ayan. So maintain yung takbo natin 70 km per hour. Pag tumulin pa yan, umabot na tayo ng 1700 to 1800 RPM, aapak na tayo ng preno na slightly madiin para bumagsak yung speed nya. Yan, 1700 na tayo. So nasa 74 km per hour to 75. Pero maintain pa tayo, steady lang tayo. Huwag nating kasanayan na nakatongtong yung paa natin sa preno. Yan. Yan. So yan lang guys, paulit-ulit lang yan, ganyan. Yan ang pinaka-diskarte ko. Sana meron kayong mapulot kahit konting idea. So yan guys, nandito na tayo sa Dolphin Yard dito sa Abbotsford. So yung trailer na yon ang kukunin natin at i-drop natin tong load natin. So thank you kay Speed dahil naka-tarp na yung load natin. So hook up na lang tayo, i-drop natin to din hook up. So yun lang masishare ko for today guys, yung pag-hook up, paggamit ng foot brake, exhaust brake at engine brake. Kasi kailangan natin i-share yung mga kunting nalalaman natin dahil dahil sa mga ganong sitwasyon, mga mahabang palusong ay isa sa mga dahilan yan yung nauubusan tayo ng hangin, kapipreno, then nawawalan ng preno dahil sa yun na nga, naubos yung hangin, then nasunugan ng preno, ng brake lining. So isa sa mga dahilan yan, kaya kailangan natin na i-share yung mga kunting nalalaman natin sa mga baguhan na mga truck driver para hindi na sila humantong sa mga ganong pangyayari na nawawala ng preno sa mga palusong. So tayong mga truck driver may kanya-kanyang idea. So kumbaga yung sinare ko lang ay hindi naman totally perfect yun. Base lang yan sa experience ko guys. Kung meron kayong mga knowledge din or idea about sa mga ganyan, please i-share natin yan, lalong lalo na sa mga baguhan. Kung hindi kayo gumagawa ng video, please comments lang sa YouTube channel natin para may magawa natin ng video yan. Alright, so maraming salamat at ingat-ingat lagi tayo sa biyahe. Takbong pogi lang.